gagawin natin ngayon na tutorial. Turo ko sa inyo paano NPR. So made in Japan, talagang ano to, matibay to guys, hindi to basta-basta. So gagawin ko naman ngayon is magkakabit tayo ng piston pin. Okay, so tatlo na nakabit natin guys. So last part lang to. So yun sila halos kapatan na lang. Hilux D4D 3.0. Sige. Pagpalang araw guys, so ang gagawin natin ngayon na tutorial, turo ko sa inyo paano tawag niyan, mag-assemble na piston setup, connecting rod system at saka piston system, at yung paano ikakabit yung buong mechanism sa loob na piston. So ano to, Toyota Hilux na pickup type 2004 model na 3.0. Okay, so yun ang natin ngayon tutorial. So pag-usapan natin kung ano yung dapat natin gawin. Basic pointers pa rin. So tara, let's start, let's do it. So bago yung piston ring nya, Japan NPR, tapos Conrad bearing Japan din, Taiho. Okay, so samahan nyo ko guys sa simpleng tutorial. Basic pointers pa rin. Yung piston nya, yan, bago din, Japan din yan. So kailangan mga genuine or talagang original. Okay, so let's go. Okay, so bago tayo magsimula guys, ipapakita ko muna sa inyo sa simpleng video na ito yung paano ko nilinis yung piston, sapagkat almost lahat ng mga piston na bagong pull out sa makina, sobrang dumi po niyan dahil sobrang kapal ng kanyang carbon deposit build up sa loob mismo ng top ng piston. Kaya ito pong makikita nyo sa video na to, ito po yung ginagamit ko na panglinis. So kailangan po ito, paggagamit nyo ito, kailangan marunong kayo gumamit ng brush, kasi sapagkat ano po ito, bronze na steel itong ano na to, brush na to. So sensitibo to gamitin kung hindi kayo marunong gumamit, sapagkat baka magasgas yung kanyang skirt ng kanyang piston. So at least may idea kayo guys. Kailangan medyo expert at medyo may idea yung titira nito. Okay, so pasilip to guys, so paano maglinis ng buong mechanism ng piston, especially sa may mga carbon buildup at mga oil sludge. So ganito yung ginagamit ko na panglinis, yung steel brush na bronze. Okay, so makikita nyo naman kung paano matatanggal na at paano ma-eliminate yung tawag yan, yung dumi. Kasi kung gagamitan nyo po ito ng mga tatawag na liha o sandpaper, ang mangyari po dyan medyo matagal matapos. Okay, so ang apat po yan. So ito yung the best way na ginagamit ko pang linis. So yan po yung mga basic pointers guys para makuha nyo yung tamang setup. Okay, so ngayon check natin kung gaano nakalinis yung trabaho natin. Tara, let's go. Okay, so mag-start na ako guys. Simula tayo sa o-ring tayo. So ang brand natin gagamitin na guys, piston ring is NPR. So made in Japan, talagang to, matibay to guys, hindi to basta-basta. Okay, so gawin natin dito, ito muna, saan mo tayo maglalagay yung kanyang o-ring. O-ring mo tayo guys, o-ring. Yeah. Ganun lang simple paglagay ng o-ring. Okay, pag mag set up kayo, ganito gagawin nyo. Para makita nyo kung okay ba, set up pa talaga siya. Gagawin nyo, papasok nyo to, pasok mo ng buo. Tapos kailangan papasok sa mismo doon sa loob. Ito, tingnan nyo ayan, kita mo yung gap nya. So dapat lubog talaga yan. Okay, ayan lubog. Kasi sa katagalan, ang kinakain na nito, ito na yung kinakain nya, yung age na yan. So mawawala ng age na yan, automatic hindi na siya papasok sa loob. Sorry, hindi na siya magkakaroon siya ng compression, loss compression.
Okay, kasi nga ano na yung ring niya eh, meron ng clearance, malaki na. Medyo saan siya na guys, medyo naantok talaga ako, grabe busy talaga ako ngayon, talagang loaded na loaded ako. Okay, so kabit ko na. So ngayon gawin natin guys, nakabit ko na natin yung isa. So yan. So yan, kabit na. So yan, kabit na yan. So tiga kabit yung isa. Yun. Yan. Okay. So kabit muna lahat tapos balik ako for the second ring. Okay, so magkakabit tayo sa pangatlo. May iba to ginagamitan ng ano to, yung tawag niyang piston ring compressor, kuan, yung special tools para safety siya. Pero kung malambot naman, pag matigas, yun ang ginagamit natin na tools. Pero pag malambot, okay lang yan. So ayan, okay, so play siya. Okay, so last item, meron na pala to. Ito rin, ito wala. So ayan, so kung magkabit ito, i-open mo lang konting ganyan, okay na yan. Ayan, pasok mo dito. Ayan. Okay, sunod yan. Okay, yun. So salpak na, okay na. Sunod natin gagawin is yung kanyang second ring. Ito lang isa. Yan. Second ring. Okay, so sa second ring guys, tandaan nyo yan, di ba walang letra, yan, walang letra. So dapat may letra yan. Ayan ano, letra, di ba? So kailangan may letter o number bago nyo ikakabit. Okay, so kabit na natin sa second to guys, second ring. Okay, so nakabit ko na yung second ring. So ganun pa rin sa first ring, kailangan merong letra. Ayan IN or number. So yan ang nakatap guys, nakatap yan siya. Hindi siya pwede ganun kasi yung ano niyan, ito iba yung forma. Sorry, iba yung forma dito. So kailangan nakatap position yan. Ganun kung ano yung may letra, yun na nakatap. Okay, so ganyan ang forma niya. May ibang ring medyo matigas, pero ito malambot lang naman to. Yun. So asubura tayo ng isa. Sunod isa naman. Okay, so pangalan, letra, pasok. Second ring. Okay, so tapos na. Ngayon sa isa naman ganun din.
Hanapin mo lang yung ano niyan, yung letra, ayan o, IN. Yan, okay na. So dalawa na, so isa na naman. Second ring, kuha ka, may letra, so sampak mo. Okay, so meron na ngayon yung makapal. Yun, may letra pa rin. Tulak mo lang yan, pag ano, tulak mo pag ganyan, para ano, ingatan nyo na hindi siya ma-person pag mapuputol lang, kasi malambot lang ito guys, yung ring, kaya ingatan niya. So tapos na tayo, so last part lang tayo guys. So second ring, yan, may pangalan. Okay, yan, may pangalan. Yan, okay, so okay na siya. Okay, so ang gagawin ko naman ngayon is magkakabit tayo ng piston pin. Okay, so yung piston na ikakabit natin bago. Ayan, bago yan guys. So magkakabit ka ng piston pin, i-diretso mo na yung connecting rod paano magkabit. So pag-usapan natin yan. So let's go. Ayan, kailangan Japan made talaga guys. Kailangan Japan talaga, hindi pwede yung ordinary. Kasi pag ordinary, ano yan, hindi tatagal. Kailangan talaga Japan made. So walang ibang option, kailangan matibay at tira. Okay, so may pointer spacing pa rin tayo pag-uusapan dito. Pag nagtanggal kayo nito, nagtanggal kayo, disassemble kayo, halimbawa kailangan markingan mo to guys. Ayan o, hindi makita mo may marking 1. Ako na nagmarking yan para hindi tayo maligaw. Although magkahiwa-hiwalay man siya, at least alam mo na yan talaga yung marking niya. Diyan talaga siya magtatapat. Okay? Tapos dahil nagtanggal ka nitong connecting rod, nagpalit kami ng bushing, yan mabago na. Tapos nagpalit din kami ng piston pin. So kailangan magtanggal ka niyan. Bago ka magtanggal to, kailangan ito meron tong timing mark. Ayan o. So ginawa na rin din namin timing mark. So ibig sabihin, ang forma niya ganito. Ito siya, may marking na siya. Ibig sabihin ito nakaharap doon sa number 1 na piston. So ngayon kay tinanggal man namin yan, so dapat ganyan siya. So para hindi ka malito pag magkabit ka na, dahil nagtanggal ka na nito, nag-assemble ka na, so mga isang buwan mo bago kinabit, so malilito ka na ngayon anong position. So hindi pwede magkabalibaligad to, kasi iba yung nito, iba yung torque, tsaka iba yung weight ng counterweight ng journal. May connection kasi yan So kailangan magtanggal ka yan. Ito kasi may marking na yan bukol. So nakaharap siya doon, hindi siya pwede magganyan na forma. Kailangan nakaganon. Ngayon, ang tanong, paano kung ang piston mo wala ding marking? So ikaw maglalagay ng marking na kailangan nakatapat sa ulo. So naglagay ako ng marking dito para magtapat siya dito. Yan ang forma. Okay, so yun yung mga basic pointers guys. Sa mga baguhan, dapat yun ang gagawin yung tira. Okay, so ngayon kakabit na natin yung ating piston. Ito. Wait lang. Yan, pasok muna natin. Kailangan pag pinapasok nyo itong piston pin, kailangan nakakamay. Tandaan nyo yan guys. Huwag na huwag kayo gagamit ng dahas. Kung magpapasok, kailangan kamay talaga yan. Kasi pag ginamitan nyo ng ibig sabihin, hindi siya setting. Kamay lang Ayan siya. Ibig sabihin, pasok siya. Okay? So, yun ang dapat. Ngayon, nakakabit na, nakamay lang siya. So, malambot na siya. Puti. So maglalagay ka ngayon ng lock. Okay, so nalagyan na yung lock guys. So tingnan nyo naman yung top. So ayan na siya. So pag magkakabit kayo nito, tapos wala kayong makitang mga number o
o letter man kaya o anumang marking dyan ng number o letter, makikita nyo yan dito sa may number. Ay nakita nyo, pero sa kanya ano lang, sulat lang, hindi talaga marking as in marking. So ibig sabihin yan yan nakaharap sa piston, sa main crankshaft pulley, piston 1 siya nakaharap. Okay, so ganoon lang siya kasimple i-set up. Kasama ituturo ko sa inyo paano siya i-set up pag maglalagay na kayo ng ito. Turo ko na sa inyo. So ganito ngayon, pag magkabait ka ng mga kayo nito, kailangan yung gatla nito, tsaka yung gatla nito, ibig sabihin yung putol niya kailangan nakaharap dito. Bakit? Kasi pag hindi niya nakaharap dito, pag dito yan nakaharap, mabilis yung blow by. Kasi magkaano na yun, at tatawid na eh. So kailangan nakaganyan yan. Okay? Dito naman tong isa, ito namang second ring, sa kabila naman sa harap mo. Dito mo naman siya lalagay. Yan. Okay? Tapos pagkatapos yung sa top naman, doon naman sa kabila mo ilalagay. So ganyan ang forma niya. Okay, pwede mo rin yung iba tatsulok. Okay, tatsulok ang forma. Dito isa, dito isa, dito isa. Pero pinaka magandang way is ganyan, no? Kabilaan talaga. Bakit? Kasi mataas yung travel ng oil. Eh kung dito mo itapat yan, especially dito mo tapat, malapit na yung oil. So pwede siyang pumasok doon, di ba? O ngayon, dito rin o dito, maliit na yung gap. Kailangan dito talaga sa kanyang skirt o palda. Ang tawag dito palda. Ito ang crown, ito ang palda skirt. Okay? So yun mga basic pointers, guys. So kabit ko muna lahat, tapos simbolin ko na rin yung iba. Okay? So ganun sa kasimple. Okay, so sa pangalawa naman tayo, guys. Same pa rin forma. Hanapin mo lang yung minarkingan mo. Ano? So kailangan mo markingan talaga yan. Kasi pag hindi mo na markingan yan, may hihirapan ka. So yan, ito yung marking ko, ito rin yung marking niya. So ganun siya. Okay? Ngayon lagay tayo ng oil. Okay. So yan ang mga technique pag magtitira kayo na nagtanggal kayo, especially sa mga baguhan. Yan. Tapos kailangan nakakamay. Yan o, diba? Tapat mo lang. Ayun. Ayun. Okay na. So yung lock, tandaan nyo, kailangan yung lock hindi makalimutan. Kasi pag nakalimutan nyo yung lock, magugulat kayo, iingay yan. Yun. Okay. So tapos double check, marking. Kasi may marking na ako dyan eh. Hindi na ako malilito. Okay, so tapusin ko na lahat, guys. Tapos break tayo may konti. Okay, so number 2 naman tayo, guys, magkakabit. So ayan, number 2 din yung nilagay kong marking. Okay. So may upload ako dyan kung paano ko itong nililinisan na malinis gamit ko yung cup brush. So set up ko muna ito, guys. Okay, so tatlo na nakabit natin, guys. So last part na lang ito. Kabit ko na tapos okay na siya. Tapos iba na naman tayong details. So magkakabit naman tayo ng control bearing niya. Okay, so sige. Okay, so gawin natin, guys. Ang dating gagawin is conrod. Papalit na tayo ng conrod bearing bago. So yung conrod natin ito, Japan pa rin. Para ano talaga, kailangan brand new. Okay, so sige. Siguro mo sila halos tapatan na lang yan. Yan. Okay. So tanggalin ko muna ulit yung mga mechanism. Tapos so technique ko sa inyo, basic pointers pa rin technique. Pag magtanggal kayo ng conrod, connecting rod, so kailangan magpalit na kayo ng conrod bearing. Bakit? Kasi syempre nabuksan mo na, syempre mula pagkabra nyo hindi pa yan na hindi pa yan na palitan. So magtanggal ka nito kahit okay pa yung conrod, kailangan mo talaga magpalit talaga ng conrod bearing. Okay, so yun ang mga basic pointers, guys, pag magtitira kayo ng mga ganito. Tanggalin ko muna lahat tapos balik ako pagkatapos.
Okay, so magkakabit na tayo guys. Kamisan. So magkabit nito, simple lang. Yung itong marking na to, ito naka-off na to, kailangan nakatapat siya dito. Okay? Pwede man hindi siya lagyan ng oil. Yan. Tapos yung oil yan pag magkakabit na, doon mismo sa may loob ng ng mechanism ng kanyang liner. Okay? Ng kanyang main journal. So, ganun, same lang din yan pag kinakabit. Yan din. Okay, ito tapos magkakabit ka nito kung saan nakatapat ito, dito rin yan. So magtatapat lang siya. Yan. Ganun na siya kasimple. Yan, so set up na siya. Diba? So medyo ano lang, puzzle lang siya kung titingnan. So okay, gumawa ako ng marking, kailangan magtapat talaga yan. Yan. Number 2, number 2. Diba? So, hindi pwede maghiwalay. Kahit pag-alaloin mo, may marking ka na eh. So, hindi ka na maliligaw. Same lang din dito. Hindi mo rin punasan yan. So, depende na sa'yo kung paano mo titiraan. So, ayan. So, ganun na siya kasimple kung magtitira ka. Ayan. So, and then yun. Okay, so tapat mo lang din yan. So, okay, set up na. So kung magtatanggal kayo ng kung bawa standard, kailangan standard din yung ikakabit nyo. Okay? Kasi para hindi kasi kung mag-oversize kayo, magbabawas pa kayo, another na naman trabaho yun guys. So dodoble trabaho nyo. So gano'n na siya bilis. Basta may alam ka. Ayan. So kailangan pantay siya yung edge. Kailangan pantay yan. Okay? So ngayon ganun din. Ayan. So para hindi ka malito, may marking naman yan. Ayan. So ready for installation ito guys. Ready ito para ikakabit natin ito mamaya konti. So another vlog naman yun. Yung pag install din. Yun, tapat pa rin. Okay. Okay. So, yun lang muna yung mga basic pointers. So, at least nakuha nyo na yung technique. So, set up na siya. So, i-install na lang yan guys. Doon natin ititira yan. Okay. So, check natin yung mechanism. Okay, dito natin ilalagay yan. Malinis na rin yan. Ready for install na lang yan guys. Makintab yung liner. Okay, so Hilux D4D 3.0. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat. Shoutout sa ating lahat, sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga please support the Filipino YouTube creator guys. FB man yan, may YouTube channel man guys. Let's support us, our team as one bilang mga Pilipino. So God bless ating lahat guys. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless.